Okay? Sa muli, masarap ba umawit sa Panginoon? Okay. So, masarap umawit. So, lahat tayo ay kinakailangan na bibigyan ng karangalan sa ating Panginoon. Today is the last week of this month, and then these remaining days, gusto natin na mabigyan lagi ng karangalan ng ating Panginoon. Amen? So, our topic this month is about our first offering to the Lord. So, na ibibigay dapat natin yung inaasahan sa atin ng Panginoon. Tama po? Kung tayo ay may inaasahan sa Diyos, laging tandaan, mga kapatid, isa na naman ay sagutin natin ang Panginoon sa inaasahan niya sa atin. Okay? So, and return doon sa ating inaasahan, dapat pagbibigay tayo ng naranapan para sa ating Panginoon. Okay? So, sabi niya, let God use all your abilities in the best way. Sabi niya, hayaang gamitin ng Diyos ang lahat ng iyong kakayahan sa pinakamahusay na paraan. Tama po? So, ano man yung mayroon tayo na yung abilities, ano man mayroon tayong talento, ano man mayroon tayong skills sa ating buhay, gamitin po natin yun in the best way. Okay? Tama sa mahusay na pamamaraan. May mga kaloob kasi tayo na minsan, baka hindi naman talaga sa pamamaraan yung paggamit natin na dapat yun ay nagagamit natin para sa ating Panginoon. So sometimes, na-abuse natin yung talent na minsan ang ibibigay na lang natin sa sarili natin yun. Hindi natin nabibigyan yung ating Panginoon. Diba? So, sabi niyan, to use the talent God give us. So, gamitin ang talento ibinigay sa atin ng Diyos. Okay? So, dapat ginagamit ang isang bagay sa ating tahanan kapag hindi po natin siya ginagamit. Although na maluluma yun, so, mapapadali yung kanyang pagkasira. Tama po? Halimbawa, isang gamit sa pagsasaka. Halimbawa, yung anong karamitan ginagamit sa pagsasaka. Ikat. Ano po? So yung ikat, kahit napakaganda nun, kapag wala po siyang gamit, wala siyang pakinabang. Tama? Kahit kung galing, kahit anong mayroon siya, kahit sabihin natin pinakamahaba at napakaganda siya, pag hindi mo naman siya ginagamit, talo po siya ng isang ikat na gamit na gamit. Nakawaan po? Okay. So, magandang umaga din sa ating mga sumusubaybay at tayong lahat ay pagpalain. Ang lahat ay inaanyayahan kong tumayo at buksan po ang Biblia sa aklat ng Romans chapter 12, 6 hanggang 8. Okay, Romans chapter 12, verse 6 hanggang 8. So, kung may pagkakataon po kayo yan, buksan po sa inyong Biblia. And of course, ay meron po tayo dito makikita sa screen. So, pwede po ninyo dyan mabasa. Okay. So, andyan na po kayo sa Roma chapter 12, verse 6 to 8. Okay, so basahin ko po dito sa unahan. At then, kung kayo lang may hawak, basahin na lang po dyan. So, 6, according to the grace given to us, we have been given gifts. In prophecy, use it according to the standard of faith. 7, if service, in service. If teaching, and teaching. 8, if exhorting, and exhortations. Giving with generosity. Leading with diligence. Showing mercy with cheerfulness. Okay, so shall we bow our head and let us pray to our God? Heavenly Father, thank you, Lord, for all the gifts, all the abilities, all the talents, Panginoon, na mayroon kami. Salamat, O Diyos, sapagkat binigyan niyo kami nito upang gamitin namin, Panginoon. Lahat ng talent na mayroon kami, hindi ito galing mismo sa amin, kundi ito ay galing sa inyo, kaya pinagmamalaki po namin kayo, Panginoon. At hindi namin pinagmamayabang kung anong mayroon kami mga abilities. Hindi po namin pinagmamayabang kung anong mayroon kami talento, Panginoon. Lord, ang aming masasabi, Lord, salamat sapagkat sa biyaya niyo at habang
mayroon kaming abilities na nagagamit namin, Panginoon, na hindi lang sa kapakinabangan namin, kundi kapakinabangan ng lahat, and of course, in your ministry. Of course, Lord, to glorify your name, Panginoon. Lord God, tulungan niyo kami na itong talent, all our abilities, binigay ito sa amin, Panginoon, sapagkat mayroon kayong layunin ito. Layunin na kung saan na nagbibigay ng kalawalatian sa iyo, Panginoon. Lord God, maraming pong salamat sapagkat kami lahat ay very unique na nilikha ninyo na may kakayanan para sambitin ang pangalan ninyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay nagsabi na, Amen. Kaya ang lahat ay ipapakaupo. Okay? So, sa muli ay babasahin ko itong talata na tinutukoy ko dito. Ano po? Ang nagsulat po nitong aklat ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Itong aklat ng Roma. Okay? So, sabi niya, sa Roma 6, sabi niya, yaman, mayroon tayong mga kaloob na pagkakaiba. So, clearly, na mayroon tayong pagkakaiba ng mga kaloob. Sabi diyan na pagkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. So kung ano yung pananampalataya, sukat ng pananampalataya natin. So kung may kaloob tayo is by the grace of God. Dahil ito ay sa biyaya ng ating Panginoon. So 7, kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. At mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Kung ang pag-abuloy ay pag-abuloy ng buong kaya. Kung pagmuno, mamuno ng buong sikap. Kung pagkakawang-gawa, gawin ito ng buong galang. Tama? So, dito sa tinutukoy na ito ay magkakaiba-iba po. Okay? So, lahat tayo. Halimbawa, ako, pamumuno. So, dapat magsikap ako na mahusay sapagkat binigyan ako ng kapamaraanan to administer sa gawain na kasi kung pababayaan ko yung administration, pag-administer ng church ministry, magkakaroon po siya ng problema. Tama po ba? So, dapat na ipapatupad yung nararapat. Kasi kung papakitulutan natin isang bagay na di nararapat, hindi magiging maganda, magiging mali. Tama po? So, kaya ang bawat isa ay hinihikayat ni Pablo na gamitin natin yung bawat mga kakayanan natin. Lahat tayo mayroong kakayanan. Di ba? Sa pangangaral, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Gamitin natin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya nga lang, ang nagiging problema ngayon, yung inaasam ng lahat, ay tumayo sa pulpito kasi yun ang tingin nila, ay dapat marunong, dapat siya ay nangangaral ito sa pulpito. Hindi mo lang ganun yun. Diba? Hindi mo basta-basta magtanggap ng isang ganitong tatayo ka kasi gusto mo dahil marunong ka magbasa ng Biblia at marunong ka magpaliwanag. So, hindi mo yung ganon. Bibis tayo kung ano yung calling ng Diyos sa'yo. Pag di ka naman tinawag yan, kahit marunong ka pa yan, wala lang yun. Diba? Kaya dito sabi sa pag-aabuloy, sa pagbibigay. So maraming bagay na pwede mong gawin. Sa pagbibigay sa simbahan, sa pagbibigay sa kapwa, pagbibigay kung maraming bagay po kung paano po kayo magbigay. May mga tao na talagang binigyan ng talento na magbigay. Baka sa kanila yung pagkakaloob, hindi mabigat. Di ba? Ayon sa ating pananampalataya. Di ba? So, sabi niyan, hindi lang po yan. So, itong mga bagay na ito, yung paglilingkod, so, kung maglingkod. Di ba? So, kinakailangan biso sa pananampalataya natin. Ito ay kaloob ng Panginoon. Tama po, hindi dapat tayo naglilingkod sa mga talento natin na napipilitan. Ang mga talento natin na rereyan siya, huwag natin siyang sasaraginin. Tama po? At kung ano man yung kalayaan na mayroong hawak tayo ngayon, uulitin ko po, yung kalayaan ay binigay sa atin ng Panginoon.
Pero huwag niyong abusuhin yung kalayaan kasi ang kalayaan siya pa yung nagpapahamak sa atin. Sa sobrang kalayaan ng tao, imbis na makatulong sa iyo, minsan, ito pa yung nagiging sanhi na para ikaw ay magkamali at magkasala. Tama po ba? Doon sa awitin natin. Di ba? Bahagi po yung mga awitin ng ating Panginoon. May mga kaloob ang bawat isa sa atin para mag-awit. Pero hindi po sapat yung pag-aawit. Di ba? Kinakailangan natin na sumunod sa batas ng Panginoon. Bahagi yung pag-aawitan sa Panginoon. Hindi ibig sabihin dahil magaling ka mag-umawit o kumanta, maganda yung mga tinig natin na kumanta, ibig pa sabihin ay okay na yung sa Panginoon. Part lang po yan. Bahagi lang yung pag-aawit. Minsan, di ba ngayon nauuso yung mga kantahan? Ang kantahan pong mga songla, mga mahihilig sa mga kanta, di ba? Mga awit. Emotionally, nararamdaman mo yun. Pero, lagi niyong tandaan, dapat sumusunod ko pa rin sa kautusan ng Panginoon. Kasi part at bahagi lang talaga yung pagkakanta. Tama po ba? O, lahat tayo. So, sa lahat ng mga awit. So, kinakailangan may sinusunod sila sa batas ng ating Panginoon. Tama? So maraming mga tao na humaling sa kanta, akala nila doon lang ay napipress na nila, nalagyan nila pang dahil yung tatandaan ito kapatid. Oo, lahat ng tao nagkakanta, pero taliwas yung kanilang sinasabuhay. O, di ba? So, part at bahagi lang talaga kasi yung kanta. Ang pinakasentro dito ay ang salita ng Diyos. Tama ho? Hindi ibig sabihin, ang galing mong kumanta, ang lakas-lakas ng pananampalataya mo, hindi. Di ba? Okay. So, sabi dito, gamitin natin ito ng maayos. Okay. Punta tayo sa ating panimula. Sabi diyan, it is mentioned that there are various gifts given to us as grace that can be used in our daily lives to meet our needs and can also be used for the glory of God. So, bukusan po natin itong sinasabi natin dito. Sabi diyan, binabanggit at ang ibang kaloob na binigay sa atin yan. Di ba? Grace. Biyaya yung tanong natin lahat. Okay? And di sabi dyan na magagamit sa ating pang-araw-araw na buhay upang matugunan ang ating pangangailangan. Tama po? So lahat tayo ay mayroong talento, lahat tayo may abilities para gamitin natin sa pang-araw-araw. May mga magagaling mag-negosyo. Di ba? May mga iba't ibang mga bagay na magagaling. Kaya nga, kung pinag-aaral natin yung mga anak, anong kadalasan tinatanong natin pagtapos ng senior high? Anong kadalasan sinasabi natin sa mga magulang? Anong course yung kukunin mo? Di ba? So, pag tumaliwas doon sa kanyang abilidad, yung kinuha ng iyong anak, halimbawa, magaling siya sa arithmetic, patapos pinag-aral mo ng business, sasakto ba yun? Sasakto o hindi? May halo kasi arithmetic na business di ba? So, ibig sabihin, halimbawa, isang bata natapos yung senior high, mahilig siya magturo. Mahilig siya magturo. Pag mahilig magturo, anong kailangan niya? Anong course ang dapat niya kunin? Education. Hindi mo siya dapat pag-aralin sa business. Sapagkat sa oras na pinag-aral mo yung business, ano mangyari? Sayang, di ba? Pag pinag-aral mo siya ng business at gusto niyang magturo, mag-aaway kayong dalawa. Minsan kasi ngayon, may mga magulang na ang nasusunod, na hindi naman gusto ng bata, pero pinipilit yung bata, tuloy, ano ang nangyayari? Marami din natapos, shifting, di ba? Part ng course, marami na pupusong mga pagkakataon, pera, nawawala siya. Di ba? So, itong tinutukoy po natin dito, iba-iba, various tips. So, iba't iba po tayo mayroong na mga kaloob na gagaling sa Panginoon. Pero again, itong mga kaloob natin, huwag naman natin abusuhin. Huwag naman natin siyang sa sarilihin.
Binigyan ka nga niya ng Panginoon. Pero dapat alam mo, ang layunin kung bakit binigyan ka niya ng Panginoon, hindi lang yun sa'yo. Kundi, sabi dito, is para magamit din para sa ikaluluwalhati ng Diyos. O, tingnan nyo. Malimit sa mga simbahan na aking naririnig. Buti dito sa ngayon, wala akong nakikita, inaantok eh. Buti wala akong nakikita. Matagal na wala akong nakikita na minsan, harap-harapak na pang gumaganyan mo, nakapikit yung mata. O, di ba? Bakit po? Kasi nahuso nila yung lahat na mayroon silang kakayanan, ginamit, inubos yung lahat ng 6 days, ginamit lahat po yan, ginamit nila lahat. Pagdating ng simbahan, anong nangyari? Antok. Ang aking payo sa mga inaantok, para maayos, magdala kayo ng folding chair. No, may mayroon bang lugar, di ba? Kasi, yan yung nagiging problema. Hindi na natin nabibigyan ang Panginoon ng kapatid doon sa talento na binigay sa atin. Ang gusto natin, sarilinin yung mga talento na mayroon tayo. Yun yung mga kapatid na naging problema ng isang tao. Di ba? Kinukuha na natin, sinasarili na natin. Ayaw na natin mag-share sa Panginoon. Hindi pwede mga kapatid. Di ba? Kaya kung ano man ang merong kaloob tayo, dapat pagamit tayo sa Panginoon. Kaya na natin ito pinag-aral para magpagamit tayo. Isang best offering sa ating Panginoon na ipagamit kung ano ang mayroon tayo. Tama po ba? Hindi dapat natin yung pinagkakait. Gamitin natin na maayos, mahusay na dapat natin ginagamit. Tama po ba? Okay. So, mayroon tayong apat na bagay na pag-aaralan dito sa iba't ibang kaloob sa atin ng Panginoon. How can we use our abilities for God? Okay? So, paano? Sabi niya, paano natin magagamit ang ating mga kakayahan para sa Diyos? Okay, number one. Number one is to use various gifts in service for the glory of God. In service. Yung talento na mayroon ka ngayon, ay gamitin mo siya sa paglilingkod. In service. Sabi dyan, in service for the glory of God. O, hindi dito nakakanta ka, nalalamya-lamya ka. Di ba? Sosong leader ka, nalalamya-lamya ka. Aantok-antok ka. Why? Sapagkat sabi, use your gift in service. Sa paglilingkod, sa Panginoon, actively. Di mo ba? Hindi yung ginagamit ka dito. Hindi mo alam. Minsan yung lyrics, di mo alam. O, di ba? Dapat inaalam. Tama po ba? Kaya sabi niya, in service, hindi lang yung pag-awit. Marami pong paglilingkod sa loob ng simbahan. Pagwawalis, pag-aayos ng silya, pangangaral, di ba? Pagkakaloob. Yun yung sinasabi in service. Na para mabigyan ng glory yung ating Panginoon. Tama po? Sabi dyan, sabi to use various in service for the glory of God. So, huwag kayong mamimili ng paglilingkod. Ang kadalasan ng mga hinahanap lagi ng paglilingkod sa loob ng simbahan, lagi na sa harap. Di ba? So, minsan yun yung pinipili nila. Yung pagwalis, mababang uri yung pagwalis sa tingin ng iba. Pero hindi nyo ba alam kung gaano kagalang ang Panginoon kung isang tao o anak niya ay nagwawalis sa kanyang ministeryo o sa kanyang simbahan? Napakalaking halaga sa Panginoon. Di ba? Ang tingin kasi ng iba, pag ikaw ay nagpaplo sa simbahan, ang babang uri mo ng tao. Actually, di ba kapatid? At kung ikaw ay maglilinis ng CR, para ang tingin mo sa iyong sarili ay napakababa. Hindi kapatid. Dinagawa mo yung paglilingkod na yan dahil sa Panginoon. Di po ba? Minsan ang iba nagpipili eh. Di ba? Naghahanap tayo na nagkikita tayo na doon ka nakalagay. Di ba? Isipin mo mga kapatid, kahit mayroon kayong talento na kakaiba, hindi mo pwedeng, hindi ka pwedeng maglinis. Pwede ka naman maglinis, di ba? Ako, halimbawa, as a pastor, binigyan ako ng administer sa ministry ng Panginoon. Di ba? So, kinakailangan, i-admit po siya ng maayos. Pero hindi ibig sabihin, dahil ako ay namumuno, ay hindi na ako kailangan mag-walis.
Nakukuha niyo po yun? Hindi ko na kailangan maglinis ng sira sapagkat ako ay, ito ako namumuli, dapat doon lang ako eh. Mali. Mali yung isip ng tao na gano'n. Tama po ba? Porque ba na ako ay isa ng professional, ay hindi na ako pwede bagbak dito sa simbahan dahil ako ay professional. Dahil ako ay may mataas ng kurso na nakuha, kaya hindi na ako pwede yan. Graduate na ako sa pagbak kasi nakatapos na ako ng aking pag-aaral. Di ba? Oh, ikaw ay may mataas na profesyon sa iyong buhay. Ay, hindi na ako pwede magluto, hindi na pwede ako maglabas sapagkat ito na ako. Mali, yung pagtingin po natin sa ating mga talento, mali po yun. Di ba? Pag may mga pagkakataon, eh, pwede mo naman gawin, eh, gawin mo siya. Oh, tama po ba? Okay, so, ito yung binabanggit sa ating talata. Sabi niya, yamang mayaman, mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin. Ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo at mangaral ang may kaloob ng pag-aaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung pagkakawang-gawa, gawin ito ng buong gala. O, tama niyo po ba? So, sa akin, sa pagganap o pagbigay ng ating mga talento, ay kinakailangan gawin po natin na mayroon tayong kagalasan. Tama? So, andun po nito sa ating sinabi to use various gifts in service for the glory of God. Letter A. Sabi nga is know the gift God has given you. Una ay kinakailangan alamin mo ang regalong binigay sa iyo ng Diyos. Maraming mga tao ngayon, kahit hindi niya marigalo sa Kanya, gusto niyang gamitin. Alamin mo kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon. Yun minsan yung nagiging problema natin na hindi natin alam ano yung binigay sa ating talento ng Diyos. Minsan, pumapasok na isang bagay na hindi naman talaga talento para sa iyo. Yung talento na hindi naman sa iyo, kasi hindi mo alam kung ano ba yung binigay sa iyo. Ay, minsan may mga mag-aaral, di ba? Sa mag-aaral na naman na natin pupusan, na patapos na, yung maghanap na. Sasabihin mo, anak, ano ba yung pupunin mo? Hindi ko nga alam eh. Di ba? Hindi ko alam kung ano yung pupunin. Bahala na. Huwag kayong magagano sa bahala na. Huwag niyong iasa sa bahala ang iyong talento. Sapagkat pag bahala na si Batman, nako, malaking problema yun. Di ba? Alamin natin kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos na know the gift God has given you. And the second, know how to use it. Dapat alam mo kung paano siya ginagamit. Kasi sa una, pag hindi mo po alam gamitin yun, italo ka. And then the third is know how to grow. Dapat ikaw ay lumalago doon sa kaloob na binigay sa iyo ng Panginoon. Huwag kang mananatili doon sa nakasanayan natin na ano yung una. Dapat tumataas yung ating ginagawa. Kung kayo ay mayroong kaloob na nagagaling sa Panginoon. First is, kinakailangan know the gift God has given you. Alamin mo siya. And the second, know how to use it. Alamin mo kung paano mo siya gamitin. Sa lahat ng bagay, kapag hindi mo alam gamitin, wala, talo ka. Kapag hindi mo siya alam gamitin, hindi ka magiging malago. Kaya sabi dyan, know how to grow. Diba? May mga Kristiyano ngayon ang tagal-tagal sa simbahan, pero hindi siya makapaglago. Why? Anong problema? Alamin mo ngayon ano yung kaloob sa'yo ng Panginoon. Pangalawa, paano mo ba ginagamit? May gamit ka nga, pero hindi ka naman lumalago. Di ba? Dapat lumalago kung ano yung kaloob na mayroon ka. Hindi pipili naman na natili ka rin doon sa kaloob na yan na walang nangyayari. Dapat mayroong paglago. Mayroong pag-iiba. Di ba? So, lahat tayo ay kinakailangan, tinitingnan natin yung kaloob ng Diyos kung may paglago siya o wala siyang paglago. Halimbawa, sa pagkikitala natin,
Lima sa pagigitara, ano yung nadidevelop mo doon? Sa pagigitara mo. So, paano masasabi, know how to grow? Hindi pa pwede na magaling at anuhin mo lang yung gitara mo, hindi sasabi mo, yun na yung grow? No. Pinakamagandang bagay sa grow na pinabagay dito, alam mo na kung paano mo tuturuan yung iba. Yan yung grow. Pero kung ikaw turo, palagay mo may grow yung ginagawa mo, wala. Ikaw lang yung lumalago. Wala kang binibigay sa iba. So, bawat talent na mayroon tayo, kailangan gamitin po natin yan sa tama. Alam mo siya, gamitin mo na maayos, hindi kung paano siya palaguin. Tama? Kung sino mang mayroon dito ang magaling kumanta, ayusin mo siya. Hindi palaguin mo, paano mo yung papalaguin, pagandihin mo siya, magturo ka ng iba. At doon mo makikita na ikaw ay lumalago dahil na ibibigay mo doon sa iba na ituturo mo na isasalin mo kung ano ang mayroon kang alam. Okay? Pangalawa, to use our various gifts is to encourage others for the glory of God. Kinakailangan na tayo ay sinasabi dito na yung pasiglahin ng iba para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kinakailangan sila ay ating pinapalakas. Pasiglahin kung ano ang meron silang kaloob. Diba? Kaya mo yan, Brad. Binigay sa iyo ng Panginoon. Kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon, magtyaga ka na, sikapin mo at makukuha mo rin yun. May mga tao ngayon na kahit yun talaga yung kanyang gifts para sa kanya, yung talent para sa kanya, minsan nagkakaroon ng discouragement. Kasi hindi niya natutumbok, hindi niya nasusukat, hindi niya naaayos yung kanyang ginagawa. Diba? So kinakailangan, sabi dito, is to use our various gifts to encourage another for the glory of God. So, ginagailangan nakakatulong tayo sa ating kapwa. Kung paano nila yung gamitin, kung paano sila na gagawin yung kaloob ng Diyos para sa kanila. Okay? So, sabi diyan sa 1 Peter chapter 4, 10 to 11. O, buksan natin. So, 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. Sabi niya sa 10, sabi niya, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ng katangiang tinanggap ng bawat isa. Okay? Di sabi diyan, ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Di ba? So, under dito mga kapatid, tingnan natin yung dalawang bagay na mayroon tayo dito sa ating binasa. O sige nga, ano yan? Ilibin mo, ilibin. Yung 10, pwede pakilagay sa 10 muna, Sister Maxine. Based on the gift we have received, everyone should use it to serve others. So, sabi natin kanina, na to use our various gifts to encourage others. And then sabi diyan, as good managers of the varied grace of God. And 11, if anyone speak, his speech should be like the oracles of God. If anyone serves, his service should be from the strength God provides, so that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong the glory, belong the glory and the power forever and ever. Amen. Tama po? So, kinakailangan ay nagagamit, di ba? May kapakinabangan. Nakikinabangan, hindi ka lang yung nakikinabang, kundi nakikinabang rin ang iyong kapwa. Huwag tayo yung maramot, huwag tayo yung makasarili. Kung ano ang mayroon ka, dapat may pakinabang ninyo. Siyempre. Dalawang bagay sa ating pangalawa. Sabi diyan, be useful to the many. And the big thing, be a good steward. Diba? Ito yung kinakailangan natin dapat na ginagawa. Na kinakailangan na maging kapag-pakinabang sa nakararami. Ang pangit kasi may talent ka, gusto mo na ikaw lang yung naging kinabang. Ang masakla, na
Pag hindi yung kapag-pakinabang, isa nakararami. Di ba? Huwag yung namimili tayo na kung sino lang yung gusto mong turuan o kung sino yung bigyan mo lang. Hindi gano'n. Dapat isa nakararami. Tama? Di ba sabi dyan na be useful to the many. And then the second is be a good steward. Maging mabuting katiwala tayo. Lahat tayo ay mayroong mga kaloob. Lahat tayo mayroong mga talento. Mabuting katiwala tayo, bakit mabuti? Diba, ayusin natin yung kaloob sa atin ng Panginoon. Diba? So, nung nakaraan ko, binanggit ako sa inyo, sabi ko sa inyo noon, mayroong ginagamit dito, sa gawain sa Panginoon, youth ministry. Pero dahil sa kanya ginagawa, hindi naman niya napakinabagan na maayos eh. Alam niyo, pinakahuli siya ng sisi. Sapagkat maraming sinayang niya ang pagkakataon. Kasi hindi siya mabuti, katiwala. Matagal na siya, nagsisi na siya. Buti pa, ginawa ko ng bata pa, pero wala kang magagawa, matanda ka na. Yan yung mga bagay na ipaparealize sa iyo pag natin ng araw, na dapat mo yung gawin mo na habang bata pa. Ang lagi kasi, ang huli lagi ay pagsisisi. Di ba? Kaya maniwala kayo sa mga nakatatanda. Kasi sila mahigit ng alam kayo sa mga bata. May mga karanasan. Tama? Okay. So, pangatlo, to use our various gifts for the good works God has planned for His glory. Sabi dyan, upang gamitin ang ating iba't ibang kaloob para sa mabuting gawa na binalak ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Pero tingnan niyo po kayo na yung mangyayari. Pwede ba magamit yung mga talento natin sa masama? Pwede ba o hindi? Di ba? Sabi dito, sa talata na ating binanggit, sabi to use our various gifts for the good works God has planned. Dapat gamitin po natin sa mabuti kung ano yung plano ng Diyos sa'yo, kung kayo binigyan kayo, gamitin mo yun doon. Pero isa nagagamit natin sa hindi maganda. Di ba? Nagagamit natin sa hindi tama. Di ba? So sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 10, ito po yung nababanggit. Ephesians chapter 2 verse 10, ito po mga kapatid. Sabi niya, for we are His creation, created in Christ Jesus for good works, which God prepared ahead of time, prepare in advance. Sabi niya, so that we should walk in them. Ito yung plano ng Panginoon di ba? Ang sabi niya, tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ng Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yung kaloob, yung binigay sa atin ng Panginoon, huwag mong gamitin sa masama. Halimbawa, may talino ka, binigyan ka ng talino ng Panginoon, huwag mong dinlangin yung hindi marunong. Tama po ba? Dahil marunong ka, dapat huwag kang manglilinlang, huwag kang magdadaya, huwag kang mangluluko. Gamitin mo ang iyong karunungan sa mabuti. O, di ba? Kung ikaw ay isang businessman, gamitin mo yung pagiging businessman mo na mabuti. Huwag kang gagamit ng isang bagay na nanggugulang. Di ka dapat nandadaya. Di ba, malamangan yung business? Ano, brother na? Di ba? Yung business is gano'n di ba? So, kailangan ikaw ay maayos. Dahil tayo lahat ay mayroong talento. Huwag po natin gamitin yung talento natin para magulang sa ikayayaman natin na nagaling sa masama. Di ba? May plano ang Diyos kung bakit ka binigyan yan. Ito, dapat gamitin mo siya sa mabuting bagay, sa mabuting ginagawa. Hindi ka binigyan ng Diyos ng talento para gawin mo sa masama. Di ba? Hindi mo yung kailangan gawin. Halimbawa sa mga laro, may talento tayo. May talento kayo sa volleyball. Di ba? May talento kayo sa basketball. Gamitin yung talento niyo sa paglalaro, pero huwag kayo makipagrambulan. Kasi pag kayo ay nakipagrambulan, mali yun. Di ba? Hindi yung mabuti.
dapat gamitin sa tama. Yun yung plano, ano yung plano ng Diyos? Bakit mayroon kang talento? Gamitin mo yun doon. Na sinasabi doon na sa kanyang layunin, sa hinaharap. O, di ba? Sabi niya dito, mga kapatid. So, letter A, sa under dito, na ating babasahin, God's gift is to be used rightly. Dapat ginagamit po natin yung kaloob ng Diyos sa tama. Dapat madalas natin yung gamitin sa tama, huwag madalas natin gamitin sa mali. Di ba? Kaya kung mayroon tayong mga kaloob, gamitin nyo sa tama. Kasi sa oras na hindi nyo po yung gagamitin sa tama, hindi po yung maganda. Mapamamali yung kaloob natin. B. God's gift is to be used according to His will. So yung kaloob ng Panginoon ay kinakailangan na gamitin po natin siya sa kanyang kalooban. Hindi yung sa kagustuhan lang natin. O, di ba? Kung may mga kaloob tayo, ayusin naman natin. Itama naman natin. Di ba? 3. O letter C. God's gift is to be used in His mission. Kung mayroon kayong kaloob, gamitin nyo sa mission ng Panginoon. Sayang. Di ba? Yung bawat araw, yung bawat dumadaan, kabawasan natin yung lahat. Yung pili ka dapat, gamitin yung kaloob mo at hindi nagagawa, sayang mo. Mga nakaraang buhay mo na dapat mong ginamit, sayang. Dahil sa nagagawa natin. Di ba? Dahil sa iyong ginagawa. Sa mali na iyong ginagawa. Kaya hindi ka naman hindi nagagamit ng maayos. Maraming nakatalent na sa sayang. Kaya sabi dito sa ating pinanggit, God's gift is to be used rightly. Tama ba yung paggamit natin ng ating talent? Di ba? And then, God's gift is to be used according to His will. Sa kalooban ba ng Diyos yung ginagawa ko? Tumatayo ba ako dito para sa Panginoon o tumatayo ako sa sarili ko? And the third, God's gift is to be used in His mission. Ginagamit ko ba yung kaloob ko doon para sa gawain ng Panginoon? Mayroon bang pakinabang yung ginagawa ko? Wala. Di ba? At panghuli, at ang ating pang-apat. To use the various gifts to encourage in doing all work wholeheartedly as for the Lord and for His glory. Kung kayo ay gagawa sa gawain ng Panginoon, huwag kayo yung napipilitan. Kung napipilitan kayo, na lang kayo magpagamit. Kung gagawin na lang natin ito, gagawin niyo yung gawain dito sa simbahan para pangtawid doon sa inyong ginagawa na lang natin, pangtawid lang, pastime. Huwag na gawin nyo. Sapagkat hindi yung maganda. Parang libangan nyo, ay huwag nyo gawin itong libangan. Sapagkat lahat dito na ginagamit, ay huwag nyo isipin na libangan yung gawain dito. Kasi sa oras na makita ko po kayo dito na libangan yung tingin ninyo, hindi na kayo magagamit. Kasi ginagawa niyo yung libangan ng ito, samantala ito ay seryoso na gawain para sa Panginoon. Tama po ba? Sabi dito sa binabanggit, Colossians. Sabi dyan sa Colossus chapter 3, 23 to 24. Sabi dito sa 23, 24. Ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban na wala na waring hindi sa tao kayo naglilingkod kundi sa Panginoon. 24. Verse 24. Alam naman ninyo gagatimpalaan kayo ng Panginoon. Ng Panginoon, tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak sapagkat si Kristo ang Panginoon pinaglilingkuran ninyo. Kung tayo ay naglilingkod tayo hindi doon sa mga taong tumitingin sa atin. Naglilingkod tayo dahil sa Panginoon. Di ba? Kaya kung kayo ay mayroong mga kaibigan na kayo ay ginagatungan, huwag yung sundin. Di ba? Kinakailangan ninyo ay tumayo sa sarili ninyo paa para maglingkod sa Panginoon. Okay? So, sabi dito ay upang gamitin ang ibang-ibang mga kaloob, upang pasiglahin ang paggawa ng lahat ng gawain ng buong puso bilang para sa Panginoon at para sa Kanyang kaluwalhatian. Tama? Sana lahat tayo
narito tayo, gusto nyo magpagamit, gamitin nyo ng maayos. Yung tama. Diba? So, 4 na bagay. Work without feeling heavy-heartedly. Kung nabibigyan na lang naman din kayo, huwag na gawin. Diba? Sabi niya dito, magtrabaho na hindi mabigit ang loob. Kung labag lang naman sa loob ninyo yung pagpagamit, huwag tayo magpagamit. Kasi hindi naman pwede yun. Hindi tatanggapin ng Diyos na mabigat yung loob natin. Tingnan nyo, work without feeling heavy-heartedly. Heavy-heartedly. Or grumbling. Yung paghihimutok, pagbulong-bulungan. Yung grumbling na binabanggit mga kapatid, yung nagtatrabaho ka. Alam niyo yung isang tao, halimbawa nagtatrabaho na ayaw niya na habang nagtatrabaho, o yung grumbling, yun po yung binabanggit ko yung naghihimutok, nagbulong-bulungan siya na kahit ayaw niya eh. Di ba yung tao ayaw gumagawa, lagi ganun yung hihimutok eh. Kaya tuloy hindi nagiging maayos ang kanya gawa, laging sira eh. Kaya kung kayo ay mapapagamit sa Panginoon, huwag yung nabibigatan kayo sapagkat hindi yung maganda. Paano ka palarangalan ng Panginoon ng pagkakapagdating ng araw na yung kanyang pinrepare para sa iyo? Di ba yung binasa natin sa 20 sa verse 4 niya? O, then, work with your eyes fixed on the Lord. O, di ba? Magawa ka na nakatuon doon sa Panginoon. Bayaan mo yung mga bumubulong-bulong sa iyo. Kapatid, huwag na, kaya na nila yan. Bayaan mo yun. Kasi, ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon, yung talent mo, gamitin mo siya. Sabi, work with your eyes fixed on the Lord. Hindi ka makakagawa dito sa simbahan kapag ang tinitingnan mo yung mga tao sa gilid. Di ba yung magagawa? Siya nga. Pero kung ikaw ay nakatingin naman doon sa Panginoon, magagawa mo siya. Di ba? Better say, work whether someone is watching or not. May mga tao ngayon hindi gumagawa pag hindi nakikita. Dapat malaki mayroon nakikita. Naalala ko yung sa isang presidente dati na para makita na nagkukuha ng basura doon sa dagat, binuhusan ng isang sako na mga basura. Naalala niyo yun? Sa Manila Bay? Para sabihin, kinukuha yung basura. Hindi ko na pangalanan kasi nakakahiya naman. Di ba? So siguro kung maibalik sa inyo, isip, siguro nakita nyo siguro yun, hinulog yung basura doon sa dagat para pakita pakita gilas na may ginagawa sila na tinatanggal yung basura. Pero ang totoo, hindi naman, nilagay lang talaga nila yung doon. Di ba? Kaya sabi ka, work whether someone is watching or not. Ang paglilingkod sa Panginoon, kung talagang gusto mo maglingkod sa Panginoon, may makakita mo sa iyo, wala ka, gawa ka eh. Di ba? And then, letter B, work with order. Anong sabihin po niya mga kapatid? Magtrabaho ng may kaayusan. Di ba? Huwag yung nagmamadali. Bawat na lang ginagawa yung iba para tayo nagmamadali eh. Huwag kayo nagmamadali. Ayaw ko maranasan yung presensya ng Panginoon habang ikaw ay nagtatrabaho. Sabi na ba kita, Denise, work with order, magtrabaho ng may kaayusan. Nagtatrabaho ka naman sa Panginoon, ayusin mo na. Di ba? O tingnan mo, may nagbigay sa atin ng ganito. Bibili ka lang naman na yung maayos na. Di ba? Kung may gusto mong ibigay sa Panginoon, bakit mo na lang ayusin? Ayusin mo na sa isa lang. Pag inasuman kasi na hindi maganda, may magsasabi, ano ba yun? Hindi naman maganda yung pagkagawa. Gawin mo na yung kaya mo. O, di ha? Lahat tayo, sa bawat kalong mayroon tayo kapatid at kayo. Itong 4 na bagay na ito ay malaking activity dito sa atin. Tama mo ba? Kaya, balikan natin yung letter A. Kayo ay gumawa na maayos. Buksan ninyo yung puso ninyo sa paggawa sa Panginoon. Di ba? Hindi pinagtutulakan pa kayo. Tutulakan pa kayo ng magulang ninyo, may sarili na kayong isip. Di ba? Kahapon, nagalit ang kinamagsin at kayo na yung may. Sabi ko, lapit-lapit nyo dito, di pa kayo pumunta dito, 8 o'clock na. Gawan nyo na may kaayusan.
Hindi ko kayo kailanman tinuturuan dito para maging mali. Di ba? Ang hindi ko talaga tanggap yung 8, nagagawin yung 8, yung 18, 15, o 13. Hindi yung 8. Di ba? Kung mayroon tayong schedule dito, hindi, sasabihin ko sa inyo direct na yung mga bagay nito kasi lahat tayo nagkakamali. Ang mga Pilipino gano'n eh. Ang akala niyo yung 9, 10. Di ba niluloko yung sarili natin? Huwag mo lukuhin kasi tayo mga Kristiyano na. Bago na tayo. Pag 9 yun. Di ba? Pag 9:30, 9:30 yun. Walang 9:31 doon. 9:30 yun. Pag 9:20, 9:20 talaga yun. Hindi tayo natuto eh. Di ba? Gusto nyo paniwala yung sarili nyo na ganoon na yung 9:20, 9 o'clock yun? 9:20 na yung kapatid? Oo, may 9 siya. Pero hindi siya exactly na 9. 9 na yung pinag-uusapan. O, di ba? Di ba na kung mayroon tayong ginagawa ng mahabol ito, walang problema tayo roon. Pero yung alam niyo yung ganyung oras, at sasapapakita nyo na gawin, pati yung subukan nyo gawin sa trabaho ninyo, nagagawa nyo sa trabaho maging maaga eh. Sino sa inyo yung nagpapalit sa trabaho? Sige na. Sino nagpapalit sa trabaho? May nagpapalit sa inyo sa trabaho? Wala. Bakit? Oh, di ba? Tapos ngayon, pag sa Panginoon, gusto nyo laging late? O, anong mangyayari? Bawas kayo sa ano yun? Ay, di, sa Panginoon. O, isipin nyo naman, kapatid yun. Ako, kapatid, sa totoo lang, hindi ko sinasana yung mga anak ko sa ganyang oras na ganyan. Kasi sa ganyan, parang mali na nakagad. Di ba? Kung gusto mo na kayo, saan ayusin natin? Mula ngayon, huwag yung paniwalaan yung 10 o'clock ay ilibin. Kasi totoong 10 o'clock, 10 talaga yun, hindi ilibin. Ganun yung ugali ng mga Pilipino. Di ba? Wala na sa kayusan, wala na sa tama. Oh, start ng ating pong kasal is 8 o'clock. Alam niyo kung bakit naglalagay yun din yung mga Pilipino ng 8 o'clock? Ang pinaka-exact po nilang start ay 9. Tingnan niyo po, niluloko na yung sarili. O, di ba? Kaya itong binabanggit ko sa inyo kasi huwag naman natin ganyanin yung simbahan. Kung nakakaya nyo magganapin nyo sa trabaho, nakakaya nyo sa school na umabot ng ganung oras, bakit sa simbahan ay hindi? Di ba? O, lahat tayo. Kaya, kung kayo man ay nalik at hindi kayo nagawa ng dati, wala na akong magagawa doon. Okay lang, sisihin nyo ako. Sabihin nyo mali, walang problema. Kasi pinag-usapan na yung 20, kung siya palagay nyo mali, wala akong magagawa doon. Di ba? Kaya itong binabagit ko sa inyo ay mahal na. Gamitin natin ang maayos yung kaloob ng Panginoon. Huwag tayong lagi tayo akala na ganito, akala ko. Di ba maraming nangyayari sa akala? Yung mga masama akala. Kaya mula ngayon, patuto kayo sa binibigay na oras. Kasi sa oras na hindi po natin yung gagawin, tayo na mismo yung unang sinungaling. Di ba? Kaya lahat tayo, ang salita ng Diyos, inaayos niya yung buhay natin. Ayaw niya ng magulong buhay. Okay? Gusto natin na maging maayos siya. Kaya gawin natin yung nararapat. Kung kayo man naninibago, imposible na naninibago kayo, ulit-ulit na natin ito. How many years na ginagawa natin ito? At hanggat hindi yun aayusin, hindi nag-improve. Kaya sabi ko sa inyo kanina, yung kaloob na hindi tama, yung proper use, nung yung kaloob, hindi siya lalaro. Pabalipan talaga. Wala akong paglaro sa lingkungan. Okay? So sa ating pagtatapos is the parable of the talents in Matthew 25:14-30 highlights the importance of using entrusted abilities. Ito, tingnan niyo ha, makinig kayo. Tingnan niyo ito ha. Puntahan niyo yung Matthew na yan. Alam niyo kung ano yung ina-highlights dyan ng Panginoon? Yung entrusted abilities. Pag hindi niyo po yung maunawaan tayo sa buhay natin. Di ba? Yung entrusted abilities na binigay sa iyo ng Panginoon. Ang binanggit
doon is, ginamit ng Panginoon doon is about money. Hindi niya tinumbok yung abilities. Pero ang kanyang tinumbok doon is yung amount. Yung first na binigay na amount is how much? 5K. O di ba? And the second amount, magkano? 2K. And the last amount, 1K. Symbolize our abilities and trusted abilities. Tama po ba? Kaya yung talata na yung mga kapatid, dapat halaga po yan. Kaya tingnan mo mga kapatid, yung pinagkatiwalaan sa maliit na bagay, yung sinabi ko sa inyo, walang paglago eh. Ano ang ginawa ng 1,000? Ibinaon. Sabi nga, mas mabuti pa sana, nilagay mo na lang sa bangko at desk, mayroon po siya ng kunting tubo. Sabi niyo, alam mo pala na ako ay mahigipit, gumagapas ako ng hindi sa akin. Bakit hindi mo ginawa ng paraan? Kapag hindi mo maayos ang paggamit doon sa pinagkatiwala sa atin, mayroon pang problema. Diba? Kaya yung bagay na yan ay napakahalaga. May tatlong bagay ako dyan mga kapatid na nakita. Letter A, o number 1, the Lord needs a good servant. Ano sa Tagalog po yan? Kailangan ng Diyos ang mabuti. Tama, di mo ba? Sabi diyan, ang pangalawa, the Lord needs faithful, mabuti, at tapat, at ang pangatlo, trustworthy. Mapagkakatiwalaan. Tanungin po natin yung sarili natin ngayon tungkol dyan sa tatlong bagay na yan. And then the Lord, sasabihin sa iyo, welcome, my faithful servant. Di ba? Hindi masama yung tinuturo sa atin ng Biblia. Minsan nadadamay tayo sa mga nakikita natin sa labas. Kaya hindi nagiging maayos yung paggamit ng ating mga talent. Baguhin nyo na ngayon yung sarili natin. Huwag nyo nang antayin yung 2026. Kung kaya nyo yung gawin ngayon, gawin nyo. Tama po ba? So, lahat tayo, lahat ng salita na mayroon po tayong pinanggit ngayon, ito ay sa ating lahat. Kung gusto natin mapakinabangan yung lahat ng mayroon tayong ibinigay sa atin ng Panginoon, ayusin natin. Tama po, yung 5,000, inayos dahil sa kanya, sa pinagkatiwala sa kanya, nagkaroon ng 5,000. Yung 2,000, nagkaroon ng 2,000, binigay sa kanila. Ganon pinagpapala ng Diyos yung mayroong mabuting puso, mabuting katiwala, matapat na katiwala. Diba? Ganon ang Panginoon. Ganon po siya nagbibigay talaga sa sapagkat siya ay mapagkatiwalaan. And the last, kung dito sa lupa na ito, di ka nakapagkatiwalaan, paano pa kaya ang Panginoon? Kung sa simpleng bagay na ito, di mo kaya gawin, paano pa kaya ang Panginoon? Pagkakatiwalaan ka kaya, kung dito pa lang di mo na kaya gawin yun? Diba? Kita sa Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga salita na pinagkaloob nyo sa oras na ito. Naway tulungan nyo, Diyos kami. At gamitin namin ito, Diyos, na may kaisa. Huwag yung bara-bara yung ginagawa namin as Kristiyan. Ang Kristiyano ay mayroon dapat mahusay, maayos, na mamumuhay, matino, maayos na maganap. Yung sinasalita, tumpak, tuwid, tama, ginagawa. Panginoon, maraming pong salamat. Sa iyong lahat, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen.